If you have your Bibles with you, please, I want you to turn that Bible in Revelation chapter 20. In reverence to God's Word, I want you to please stand with me. Revelation chapter 20, verse 7 to 15. And when the 1,000 years are expired, Satan will be loosed out of his prison, and shall go out to deceive the nations which are in the four quarters of the earth, Gog and Magog, to gather them together to battle, the number of whom is as the sand of the sea. And they went up on the breadth of the earth, and compassed the camp of the saints about, and the beloved city. And fire came down from God out of heaven, and devoured them. And the devil that deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are, and shall be tormented day and night forever and ever. And I saw a great white throne, and him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. And I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were open. Notice this, books. It's a plural. And another book was open, singular, which is the book of life. And the dead were judged out of those things which were written in the books, according to their works. And the sea gave up the dead which were in it. Kato nga matay sa dagat. Kung gi-cremate, panahon lang sila. And death and hell delivered up the dead which were in them. And they were judged every man according to their works. And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Shall we pray? Father, thank you for your words. May you bless it upon our understanding. Thank you for your words. And God, I pray that you would bless our hearts this morning as we listen to you. We ask for your anointing upon your servant, because, Lord, I am nothing without you, Lord, giving me the anointing today. Bless the message that you have put in my heart, that I may be able, Lord, to speak forth your words that comes from you. Bless every ear, bless every heart, and bless every soul who listens to your words this morning. Bless this message. I pray that you will renew our hearts today. Sanctify everyone, Lord, and bless your people. I am only your servant, humbling before you, Lord. I am just a vessel that you can fill, and a channel that you can flow. I pray, Father, that there's no one who could get out in this place cannot get the special blessing today. In Jesus' mighty name we pray. Everybody will say amen. Please give God a big, big round of applause and clap offering. Out of this text that I have read, I'm going to give you a topic, what happens after the millennium? Unsay mahitabo human sa isa kalibo ka tuig. This morning, we will study about, number one, Satan will be loosed from his prison after 1,000 years. Si Satanas, buyan sa iyang prisuhan dito sa bottomless pit, human sa isa kalibo ka tuig. Buyan na po siya. Number two, we will study about the battle of Gog and Magog. Ang gira sa Gog ang Magog. Actually, in the Bible, duha ka klaseng gira sa Gog ang Magog. Ang purmirong gira sa Gog ang Magog,
Makita nato sa Ezekiel 38. Mao ka ng mga nasod nga musulong sa Israel because they're going to fight against the people of God. Ang Israel people. Gitawag na siya Gog ang Magog. Apil na diha ang Togarma, Russia, mga Arab countries. Number 3, Satan will cast into the lake of fire or will be cast into the lake of fire. Tunahan niya. 4, the white throne judgment. Maoning katapusan hukom sa mga taong wala maluwas nga nangabatay, wala makadawat og kaluwasan diha kang Kristo kay ilang gihiklin, di-neglect and di-reject. Neglect is different from the word reject. Neglect may nagihiklay lang, gibaliwala. Ang reject, dili gyud mo dawat. Sama ang balita ni Kristo. Dito sila hukman sa white throne judgment. Remember, folks, listen to me. Kung ikaw nangalagad karon o medyo luya, kitagaan lang nimo second priority imo pangalagad. Igsoon, I tell you, dili ka preparado sa pagbalik sa atong Ginoo. You need to be hot. As I told you, ang atong relasyon dapat dunay temperatura. Hot. Kay bugnaw og init, iluwa ka sa Ginoo. Revelation chapter 3. Dapat ang atong relasyon sa Ginoo duol kayo. Duol gyud. Nga naman, James 4:8 says, draw nigh to God and He will draw nigh unto you. O dili ka mo draw nigh sa iya, di ka mo duol niya, di po siya mo duol nimo. Number 5, mga tunan karong kabuntagon, the lake of fire. Dili ni siya Hades nga temporaryong butanganan sa mga magsasala, dili. Lake of fire mao na ni ikaduhang kamatayon. Banhawon tong naa dito sa Hades, a place of torment, banhawon, then moabot ang 7 ka tuig ug 1,000 years ayha pa sila banhawon. Doon na sila lawas to face that white throne judgment. And then kung iyang pangalan wala masulat sa basahon sa kinabuhi, itambog ngadto sa linaw nga kalayo. I want you to listen to this. This is a very important message this morning. This is our last series of the message about the rapture of the church. Now, gusto na ko ni may balaan nyo. Ako nagipakita last Sunday, mao nang rapture. Okay? The church will be raptured. Then pagkahuman na, mao na ning Great Tribulation 3. Okay? 7 years na. Oh, 7 years. Ibutang sa inyong hunahuna kanunay. Then, dito tas langit, 7 ka tuig, muababa ta diri sa millennium. Naog ta. Diri sa kalibutan. Wala si Satanas, gipriso. Okay? Gipriso siya. Bottomless pit. Yan, pakita na ito na niya. And then, mo di millennium. That's 1,000 years. 1,000 ka tuig. Glorified body na ta. Dili na ta mga sawa, kay glorified naman. Muratag anghel, pero may lawas. Hari tanin ng kalibutan. Amen. Pero mo report ka kan Jesus Christ, kasi siya ang King of Kings, siya po ang Lord of Lords. 1,000 ka tuig. Human sa 1,000 ka tuig, si Satanas buyan. Para mulinglan na po sa mga katawhan sa kalibutan. Kinsa iyang linlahon, katong mga tao nga nisulod sa millennium, nisulod diri sa 1,000 years reign, nga dili pa glorified ang body. Napay lawas. Maminyo pa na sila. Mudaghan pa na. Pero sa atong nagian, 1 ka gatos, ang iyang edad, bata pa. Kung namatay siya 1 gatos, pwerte bata pa. Siguro gakamang pa. Grabe. Sa millennium. And then, human sa 1,000 years reign of Christ, okay, moabot ang gitawag og white throne judgment. Kinsa man ang pagasilutan, hukman, katong mga taong nangamatay, nga naaparon dili, wala man sila mabanaw sa rapture. Ang mga matarong raman mabanaw sa rapture. And then, dito sila magpabilin, human sa 1,000 ka tuig, then musaka dito, atubang sila sa great white throne judgment. Kaning white throne judgment, mauning hukom sa mga wicked. Wicked? Ingon nila, ang wicked, katulang mo patay tao. Igsoon, please listen to me. Ang wicked nga gibutang sa Biblia, mao kani mga tao nga nag-neglect sa maayong balita, gospel. Wala makadawat sa kaluwasan, ilang gi-reject ang maayong balita ni Kristo.
Pagkamatay, dito, diri na sila banhaon, muatubang nila sa ko. Ito ang tanaw niya. Doon na tulok ka libro ang pag-abrihan. Si Satanas, gipreso diri sa batong lispit. And then, pag humanyag preso, buhian na po siya. Humansin sa kalibo katuig. Okay. I hope you picture it. After 1,000 years reign of Christ here on earth, Satan will be loose out of prison to deceive non-glorified people in the millennium. Para iyang linglahon ang mga tao nga wala pa dili glorified ang body. Nakasabot mo glorified body, kanang glorified body nga ang lawas dili na madunuton ingon pa sa 1 Corinto kapitulo 15 bersikulo 52. Nga atong lawas alisdan lang og lawas nga dili madunuton. Kay mao nang gi-promise ni Lord alang kanato sa John 3:16 ingon siya, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life." Kanang everlasting life mao nang ihata kanato sa rapture of the church. Kinabuhing walay kamatayon, kinabuhing wala na tasog sugar. Amen. Dili na abnormal ang sugar, wala na insulin, wala na sakit, wala na cancer, wala na mga tis. Sama ng mga tis, diabetes, arthritis, rheumatitis. Ang mga tis, wala na tis. Diligin mo palakpak sa Ginoo, dili mo ganahan ang way sakit. Non-glorified people in the millennium. Mao ni mga tawhana nga linglahon ni Satanas. Ato taon niya. Gibuyan Satanas. Kuya po ni Satanas niyo na may pako. Ibtan o balhibog pako. In Jesus mighty name. Bantay mo ha. Ayagin mo palingla Satanas. Nagani Satanas mo doon ninyo. Tuo magkana ng sa amin. Tuo magkana Church of God. Ayaw gyud. Ayaw. Ayaw. Now, Revelation 20 verse 8, "And Satan go out to deceive the nations which are the four quarters of the earth." Pagkabuhin ni Satanas, buyan siya, unya unsa, iyang linglahon ang mga nasod sa upat ka eskina ni kalibutan. And then, Gog and Magog to gather them together to battle. Sa ato ba, ang gira human sa millennium sa 1,000 katuig gitawag na siya second phase of Gog and Magog. Mao man Biblia, wala nila interpretation. To gather them to battle, the number of whom is as the sands of the sea. Grabe. Murag balang sa dagat ang mga taong non-glorified human sa 1,000 katuig. O kani sila magapalibot. Ito tas next verse. See? Battle of Gog and Magog. Grabe. Mga bayot siguro na eh. Look at that. The Gog and Magog. Grabe. Fire came down from heaven. Sa diya nga palibutan nila ang holy city kay dito tatanan. Sa millennium, ang mga glorified bodies nga kitang naluwas sa rapture nga dibabata ning kalibutan 1,000 katuig, muadto ta dito sa Jerusalem, magapalibot ta dito sa beloved city. Unya ang Satanas palibutan ta. Grabe no. Ingon ni Satanas siguro, ako na po ni. Alingla nila ang mga taong dili glorified. Fire, and then sa pag-abot nito, ang Diyos gipadala niya ang kalayo gikan sa langit o gipangsunog ni mga tawhana. Ang nilingla sa mga taong wala maluwas. And they went up on the breadth of the earth and compassed the camp of the saints about and the beloved city, and fire came down from God out of heaven and devoured them. Grabe. Sunugon lang sila. And then, verse 10, "And the devil that deceived them was cast into the lake of fire and brimstone." O si Satanas nga naglingla sa mga taong dito sa millennium nga nagdaghan, sa ibutang, sa linaw nga kalayo nga nagdilaab, where the best
Kinsa ng best? Antichrist. And the false prophet, second Antichrist, in Revelation chapter 13. And shall be tormented day and night forever and ever. Wala na'y undang. Kung ikaw wala maluwas, igsoon, paminaw. Wala ka makadawat o kalawasan. Muuban ka sa Satanas dito sa lake of fire. Mingon din siya, welcome, brother. Igsoon, kung nangalagad ka na sa Ginoo, ayaw undang. Way undangay. Inim katapad, way undangay. Mangitag-itag-higiyon nga makasimba ta. Amen? Amen? Nga naman. Nga nang usimba man ta. Aron ma-feed up ang atong spirituhanong kinabuhi sa mga pulong sa Ginoo. Kaya ang pagpangalagan nato sa Ginoo, dapat ligon ta. Amen? Ligon, dili matarog. Steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord, forever and ever. Tanawa, Satan is thrown into the lake of fire. Gihulog siya. Nga naman, yang giling lang mga tao eh. Another diagram. Okay. Humana ini, white throne judgment. Mao ni katapusang hukom. Igsoon kung wala ka maluwas karon, kanang inyong mga paryente, inyong minahal sa kinabuhi nga wala pang maluwas ron, ini ka matay anak, matubang na sa katapusang hukom sa Dios. Gitawag na siya white throne judgment. Unsa man ni mga tawhana? Kani mga tawhana, kung namatay man sila karon, gitawag na siya og church age. Karong panahon na, wala pang rapture. Gitawag na siya og church age. Gitawag na siya og grace period, grasya. Unsa man ang grasya, kay bisag unsa ka itom ang imong sala, papution sa Ginoo na, pasayloon ka bisag unsa klaseng imong sala. Mubalik lang ka sa Ginoo kay pasayloon ka, andin maputli ang imong kinabuhi. Amen. Apan kung dili ka mga ipasaylo sa Ginoo, igsoon pagkamatay nimo, diri gyud ka moatubang sa gitawag nga katapusang hukom sa Dios. Kani mga tao diri sa katapusang hukom sa Dios, igsoon gipangbanhaw ni gikan sa kamatayon nga nagantos dito sa Hades, gipang banhaw ni atubang na sukom sa Dios, naanay lawas. Huy, naanay lawas. Dili lang na espiritu kalag, kundi nailawas sa ilang kinabuhi. Ni atubang na dito sa hukom sa Dios. Sa initabo, kung ilang pangalan wala na sulat sa Book of Life, is thrown unto the lake of fire, which is the second death. Ikaduhang kamatayon. I-explain ako na ron. Okay? Now, 11. And I saw a great white throne, and in him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. Maraming hukom. Si Kristo gyud ang maghuhukom. In John chapter 5 verse 17 and 22, walay laing maghuhukom dili ang Dios nga amahan. Dili God the Father ang maghukom, si Kristo ang maghuhukom. Because God has given the Son of Man His authority to judge. Tanawa, looy kayo ni tawanan ni. Kisa ni? Ni-reject eh. Ni-neglect sa gospel. Wala ka dawat. Looy kayo. Hukom. The great white throne is a final judgment for sinners. For the unsaved people. Number 1. Mo ni mga tawanan, who know not God. Kinsa man mga taong wala kaila sa Dios, wala makabre og Biblia. Ngano nailhan ninyo siya ang Dios, nga tinuod nga Dios? Because of the Bible. Mo na kanunay tun-an nato ni. It's not because you know about God. Listen to me please. Dili ingon nga ilhan natong Ginoo, nailhan lang. Wala gani gikinabuhi nimo ang imong Ginoo. Amen ba? Example. Sa diya nag-ila-ila pa ni Sister Ellen, si Mrs. Si Stella akong tawag, igsuon man yun. Pero asawa na ako, kapikas. Wala pa may relasyon. Wala yun ko kay balo niya. Naibalo siguro ko niya nga classmate me o schoolmate. Pero wala yun ako naibalik unsa yun yung kinabuhi. Hantod di kasal me. Ano ka ninyo? Relasyon naman me. Mao po na sa Ginoo. You know about God. But you don't know Him personally. You're wrong, brother.
Kay balo ka Diyos, bisa ka sa iukab ni Biblia, ibalo ka. Yeah. Pero wala ni mo ikinabuhi. Ang Ginoo si imong kinabuhi. Wala kay relasyon. Useless. Hindi mo katapat. Useless. Knowing about God is not enough. You should know Him personally and apply all those words into your life. Who know not about God, wa man makabasa Biblia. The only thing I know about my God because I know Him in the Bible. Remember, under theology, if you know God apart from the Bible, is idolatry. Ako bisayon. Kung naibalaan mo ang Diyos, gawas sa Biblia, Diyos. Tinuod bang Diyos ng Diyos? Kanang balay-balay, tinuod nga balay. Kanang tao-tao, tinuod nga tao. Mo bitan ang ka, bay-bay. Dili, tinuod babae. Amen. Laki-laki, di po tinuod nga laki. Idolatry. When you know about God apart from this book, idolatry. Diyos. And obey not the gospel. Wala mo tuman sa may balita. Nga naman, si Kristo na pagkamatay, ang iyang kinabuhi gihatag natong tanan. Dapat dawato na to ng grasya. Kay kung dili nimo dawato ng grasya, disgrasya ka. Grasya. Nagpakamatay siya nimo, dili nimo dawaton. Asa ka ba dulong? 2 Thessalonians chapter 1 verse 1 and 2. Kalayo. In flaming fire, taking vengeance to them that know not God, and obey not the gospel of Jesus Christ. They will suffer in the presence of God and the mighty angels. Number 2, kinsa ni sila? Nga moatubang sa hukom sa Dios. Who miss salvation of Jesus Christ. Wala. Church, dili ni makaluwas. Bautismo sa tubig, di makaluwas. Baptism the Holy Spirit, dili makaluwas. Si Kristo rin yun na makaluwas. Nga naman, siya na pagkamatay, alang nato. Ang iyang dugo, iyang giuli, sa iula, sa cross, Kalbaryo. Alang kanimo, na ko. Hallelujah. Who miss salvation of Jesus Christ? John 3:18. Katong wala mo tuo daw, is already condemned. Kondinar na. Verse 12, and I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were open, and another book was open. Look at this. The books were open. Plural. Pila sila ka book? Number 1, the Bible. Ikaduha, nga abrihan. Duha ka ni ka book, ha? Kanang the books were open, plural na. Ikaduha, Book of Works. Bible, abrihan, ikaduha, Book of Works. More than the books were open. And then, and another book was opened, which is the book of life. Pila ka libro? Tatlo. Listen to me, please. Tulo ka librong abrihan. Kung dili ka makadawat o kalawasan. What if, after today, biyaanan ni mong Ginoo? Abot ka diri. Nga mamatay din ka, abot ka diri. May huday na ba? Simba ko. Explain na to. The great white throne judgment is a final judgment. Now, nga nung Biblia man ang abrihan? Primero, si Talpulano ni atubang na kang Kristo sa hukom. Siya isa dito. Ni atubang na. Ang unang abrihan, Biblia. Ano Biblia man? John 12:48 says, He who rejects me, kinsa to dumili kanako, and receive not my words. Look at this. Words. Pulong. Bible. Hath one that judge him. Muhukom din ni Biblia. Muhukom sa ulay mga adlaw. Di ka kadawat o kaluwasan. Muhukom ni. The word that I have spoken, the same shall judge him in the last day. Ang mga pulong akong gisulti ni Kristo, moo'y magahukom kaniya sa katapusang mga adlaw. Ano sana? White throne judgment. Romans 2:16, nganong Biblia man? Sa adlaw nga ang Diyos magahukom sa sikreto sa mga tao by Jesus Christ according to His gospel. Hala, sikreto. Namoy sikreto. Namoy sikreto. Nawala niyo itugan sa inyong banag, inyong asawa. Duha man na kay sikreto. Di man kay sikretuan. Sikreto. Taguan. Sige lang panago. Inigsweldo. Taguan ko din sa gatos ba?
Ya dito pagis bakos. Na bakos nga na sikreto. Korupsyon. Ini makatapat, korupsyon. Bawal ang korupsyon. Pinoy, taas kayo. Ikapila ta, ikalima ata, ikaupat ba tang corrupt country. Bawal. Pero dito, atubang ka sa kumbrad, sister. Nganong Bible man? Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. Bible yun. Bible. Mark 4:22, for there is nothing hid which shall not be manifested, neither was anything kept secret, but it should be come abroad. Bible. Ecclesiastes 12:14, for God shall bring every work into judgment, with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. Atubang na siya. Bible yabrihan. Ayan. Mangutana din siya, Lord, ano na ba yung Bible? Siguro may ingon si Lord niya. Si dito si Yuta kapabitaw, na may hukmanan. Unsay may abreho nila o makasala ka, makapatay kag tao. Di ba? Criminal book. Ay ikaw, nakapatay ka, kinahanglan, imong bayran, imong sala sa 40 katuig. Nasa book. That's why Bible, God is a fair God. Fair siya, justice ang Ginoo. Wala'y pinalabi. Wala. Makasala ka, bayran na nimo imong sala. Ang sala pagkabayran. Mo na Biblia gyud abrihan. Verse 12. And another book was opened. Ano? The books were opened. Ikaduha day, Bible man to. Then ang ikaduha, libro sa mga buhat. Imagine, every day, ang imong gihimo ginalista na sa anghel. Labaw pas computer. Labaw pa na sa gitawag og CCTV. Makitaan ka kanunay. Kaya nga naman, ang Biblia na ginon, Hebrews 4:13, atubangan sa Ginoo, nikid ta. Wago tay sapot atubangan sa Ginoo, bisa ng kasing-kasing nato. Inig step nato, iniglakang nato dias git, na ibang Ginoo kung sa imong kasing-kasing. Nianhi ba ka aron sa pagdaig? Nianhi ka ba aron sa pagsimba niya? Nianhi ka ba basta mulingkod lang? Ang Ginoo nakakita na. Wala kayo matago sa Ginoo. Book of Words, kada adlaw ginasulat. Niya kaning tawhanan na niya tubang na mas Ginoo katapusang hukom. Yun din siya, Lord. Sa laban din ng mga awat. Abrihan din Biblia. Thou shall not steal. Tanang mga sala, di gyud na malalis na atanan sa Biblia. Mao nang fair ang Ginoo, Biblia ug imong binuhatan, ginalista kanunay. Hoy, ang imong kinabuhi kanunay ginalista. Ilabi na kung wa na tayo ampo-ampo na, ambot lang. Nga naman Book of Works, Revelations 20 verse 12, and the dead, dili na patay ha, nakabanhaw na ni, nga mga patay. Patay lang niya tubangan sa Ginoo, spiritually dead. Were judged out of those things which were written in the books, according to their works. Nga naman, wala man mairis ng mga binuhatan ni Mudong. Day, wala mairis na. Namatay na lang ka, wa mairis. Mao nang i-rewind na sa Ginoo katapusang hukom, i-rewind, hoy, i-rewind. Ako naman ang karaan naman ang rewind. No? O sa computer pa, unsaon man na? Dili naman rewind sa computer. Unsa man na? Ha? Dili na ata rewind na sa computer. I-click lang, just click. Gawas. Verse 13, and the sea, katong kamatay sa dagat, isurrender, hukman, katong gikaon sa iho, siguro isa ka tao, pila kaya iho nagpangit-pangit, isa gatos ka iho, katong uban siguro tiil, uban mata, nyamangutana din ka, hasta sila mabanaw. Oh my God, sa Biblia. Bisan pag i-cremate ka pa, maningil ka po ng Ginoo nimo, kay banhaon man ka. Amen? Yeah. Walay kataguanan sa tao. Atuban yung taghukom sa Dios.
Amay na lang nakabati at this Church of God. Amen. Palakpakan na itong Ginoo. Kay gulat at kabati. O gulat at kabati. Abi na itong hayahay lang. Simba-simba, okay lang. Dili, oy. Ang pagsimba-simba diri, tinuray. Ini makatapat, simba ta tinuray. Dili ni tiyaw-tiyaw. Matuban tas kukum. And the sea gave up the dead which were in it. Dagat. And death and hell. Unsa man ni? Katuna sa hadis. Banhaon. Aron matuban sa hukom. And they were judged every man according to their works. Works good. Abi nimo, works will follow. Mabitaw ka ng maluwas ta. Pagkaluwas na to, ang mga imbuhat magasunod na. Pero kung wala ka masave, mayo imong gunit-gunit sa manok, pulag lubot, way nakakita nimo. Wag yun sa way. Manok may dala. Pero ganik Bible ang ganit dala. Uy, napastor naman si Brad Bert. Napastor naman. Nakitaan ka naman, Brad Bert. Nga naman, nisiga na ta. O na among leksyon kahapon sa Bible study. We became the light of the world. When you became the light of the world as a son of God, makita naman kagasiga na ka ba? Mo nang isa lang kamali ni mo, makitaan ka na. Huy, makitaan ka, kagasiga ka. Pero dito pa kasi kangit, dati wag ka makita eh. Amen. Nakita na ta sa diyang nanata kang Kristo. Igsoon, dili ka original na kayag ni Kristo. Dili ka original. Kinsay original? Si Kristo ang original. Kaya kung dula kay Kristo kinabuhi, nagasiga ka. We are only the reflection of Jesus' light. What as Kristo sa iyong kinabuhi? Tuwa na po kasngit-ngit. Pero sa diyang nakakang Kristo, gasiga ka. We are light in this world. Kita nakapasigas, kangit-ngit, kakalimutan. Kita. Unsan lang, wala na pag-rapture. Wala pag-abot sa rapture. Ngit-ngit pa sa alkitran, nakalimutan. Hoy, ngit-ngit pa sa alkitran. Nga naman, wala naman ng mga tumulo sa Diyos. Wala naman mga anak sa ino. Tuwa naman sa langit, pwede ngit-ngita na. Glory to God. Nga naman, Book of Works. And another book was opened. Unsang klaseng book? The Book of Life. Book of Life. Okay. Tanaw na to. Book of Life. Mangutana ka. Kano sa amang ko, Pastor Sammy, nga akong ngalan na sulat sa Book of Life? Paminaw mo, please. Basigula pa ka makadawat kang Kristo. Nagingon sa John 1:12, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God. If you have not accepted the Lord personally, ako man naman ako i-accept, huna-huna lang, brother, sister, dili na mo. Pagdawat kang Kristo, kinala, ikumpisal ko sa baba. Romans chapter 10, verse 9. If you confess with your mouth the Lord Jesus Christ and believe that Jesus Christ was risen from the dead, you will be saved. Because without mouth confession, walay pagsulti sa baba, di ka kadawat kaluwasan. Kamu nang ulitaw mo sa inyong asawa, be, alam niyo. Sige lang, tudlo-tudlo. Wa ninyo isulti. Dili kay pagdawat sa Ginoo, nalas hunahuna, dili. Sugton ka ba, mayon din, nabuha mo siya tawanan din, sige mo, pagkuhan yung libos simod. Isulti yun na, amen? Isulti mo na magdawat kang Kristo sa sinner's prayer, dawaton yun, isulti yun sa baba. Mouth confession. Mao nang panahon, isulat dahil na imong pangalan sa Book of Life. Kunya, maningil ko niya. Basig na apay, wala makadawat kang Kristo. O nakadawat na magkakang Kristo, pero nakasala ka, you have to go back. Listen. Nakasala ka, nag-backslide ka, balik sa Ginoo, dawato na po di mong otro. Nawala to, na-erase to. Kano sa ma-erase ang atong pangalan sa Book of Life, sa diyang makasalata. Exodus 32, verse 32. Ingon pa si Moses, ingon pa niya, Lord, tanggalan na akong pangalan sa Book of Life, Lord, kaysa ka naman katawhan ako nga nagpakasala. Ingon sa Ginoo, ang matag tao nga nakasala, akong erasyon ang pangalan sa libro sa kinabuhi. Bitaw. Basi nag-backslide ka, wa pa kadawat sa Ginoo. I will invite you this morning. Sige lang, padayon sa ta.
Book of Life. Libros kinabuhi. Dapat tuan dito imong pangalan. Matthew 7:21. Kay katong taon ni atubang na masukom. Di man siya kapasa. Namang ang Book of Works. Kunya ningon dahil siya, nagbargain na siya. Nagbargain siya sa Ginoo. Sa Matthew 7:21. Moingon ni Kristo, not everyone that say unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Unsa may kabubuto sa Ginoo, niya ni si Kristo aron kamaluwas. Mao ni kabubuton nga dawaton nimo siya. That's his will. Verse 22. Ingon din siya, kinahukman naman siya dito sa katapusang hukom. Siya, ingon na Kristo, many will say to me in that day, kano sa white throne judgment, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? Sabi ni, Kristohanon dili? Kristohanon ba? And in thy name have cast out devils. Sabi ni, pastor. Ingon pang Biblia, paminaw. Malisod man ganing mga mataro maluwas unsa pakakadtong mga ungodly. Lisod. Mga dili katitiyawan ang pagpangalagad sa Ginoo. Amen. Tinuray ta. Way bulagay. Inabkatabad, way bulagay. Kay mabuhagay ng mga panalangin. Inababuhagay. Buhagay o bugahay? Malakpak na ito, Ginoo, please. Hallelujah. Ingon sa diri, and in thy name have cast out devil, ilang napahingin lang ng mga yawa. And in thy name done many wonderful works. Sa pangalan niya, gigamit si Kristong pangalan ni matawanan ni. Unya doon ay mga kaibulungan mga buhat. Grabe, Christian. Apan tuwas hukom, yato ba? Lord, gigamit ako yung pangalan Lord ba? Di panghingilin na mo ng mga yawanon ng mga tao. Muna iyang bargaining. Pero unsay yon sa Ginoo. Verse 23. And then will I profess, listen, basaha, I never knew you. Wala mailhi ang Ginoo. Kaya nga naman, ingon day Ginoo be, bante, tanaw sa natos Book of Life be, nabo yung pangalan, kisa pangalan nimo. Lata na magina Juan de la Cruz. Ay butan na nato si Juan, si Pedro, out of town. Apelido out of town. Pedro, out of town. Kabalo na mo sa apelido sa Bisaya na. Uy, waman mo pangalan diri, Pedro. Mayroon siguro itong gihukman dito. Lord, pag antipara daw, Lord, kasi malabo ng mata. Wa magko'y pangalan, Pedro, out of town. Na diri. Nay out of town, apelido, pero walay Pedro. Diri, nay Peter. Peter ka ba? Dili, Pedro ko, Lord. Pedro. Ay, Peter. Wa man gyud Peter. Lord, ibalik pa po Lord, basig na miss la. Wa man gyud kita ang pangalan. Are you listening to me, please? This is the white throne judgment, the last judgment. Wala gyud pangalan na kita. Agoy kay wala may pangalan. Ingon din siya, I never knew you. Wa ko kaila kanimo. Ingon siya, depart from me, hawa. Nga tigbuhat og sala. Kristohanon ta tigbuhat og sala. Kabadolo. Nairis ang pangalan sa Book of Life. Agoy, wa na'y pangalan sa Book of Life. Maupita yun ako sa, you've got to check your name in the Book of Life. You go back to the Lord and say, Lord, please forgive me. I am just a sinner, Lord. I am just a sinner. Layo ko kanimo, Lord. Pasaylo ako, Lord. Pagibalik ako pangalan sa libros kinabuhi. That should be our prayer. That should be our prayer. Para mabalik na sana ang imong pangalan sa Book of Life. Kaya na-iris na itong pagkasala nimo. Kitaray mo iris sa itong pangalan, dili si pastor. Dili si Jesus Christ mo i-raise. Sabi na mo, kinsa, ikaw mismo. Kaya individual ta mo atubang sa Ginoo.
Kanya-kanya tayo. Romans 14 verse 12. Ingo pa dito. Sa English pa niya. All of us, every one of us, shall give account of himself to God. Kung sa man account, accounting unta sa Ginoo, namatay mga utang. Dili utang sa lapiha, utang kabubuton sa mga tao, wala nimo butang sa imong kinabuhi. Makababag na nimo dito sa langit. Tubang kasi kaduhang hukom. Nya kay wala man sa maili, kay wala may pangalan sa libro sa katubo, kinabuhi, pawa. Revelations 1:27 ingon sa diri. Kinsa malinda na sa langit. And there shall be in no wise enter into it anything that defiles, neither whatsoever works abomination or makes lie, but the which are written in the Lamb's Book of Life. Katuwa sa langit. Ang mga bakakon dili pwede. Kapila ka mo bakak sa kadlaw? Kaisa naman lang, pastor. Kaisa lang. Times 30. 30 ka bakak. Times 12 months. Agoy, pertinaghan na. Di na maihap, nagsulat sa Ginoo sa imong bakak. Muna dili dapat na mamakak pa. Amen? Kisabay ka bakak pa dali. Sa ako na ilhan, duwara ka klaseng bakak. Listen to me. Nayuban mga pastor, ang tanan bakak sala. Uy, bitaw. Paminaw, please. Ingon nila ang tanan bakak sala. Kana din imong gibakakan ang yawa, sala din na. Nakasala ka yawa. Sala din na sa Ginoo. Bitaw. Inay mo katapat, bitaw. Di lang mo research. Tanawa, example. Panahon ni Rahab, prostitute. Pag-adto sa mga spy dito sa Jericho, gitaguan ni Rahab nga prostitute ang duha ka spies. Sulod mo dito sa kisami, uy, kaya na mo, patay ninyo. Gisulod sa kisami. Pag-abot sa magpatay, napadari itong mga taga-Israelinhon nga nag-spy diri, yung day sa Rahab, wala, uy. Ni sakas kisa, wala lagi, ginataka, wala lagi. Hala pa, mauli na mo. Ni uli. Ang mo patay sa duha ka spy ni Joshua. Pag-abot gabi, di pa kanaog niya ni Rahab. Uli na mo dito kay may ngit-ngit, di na mo makita. Pagkatumpag sa walls of Jericho, huwis likotsilyo dayon sa Israelitas ang mga tao sa Jericho. Abi niyo kinsa gi-spare nila, si Rahab lang. Mo rin nabiling buhi. Nga naman, iyang gi-spare ang spies ni Joshua. Namakak si Rahab, wala. Namakak, kinsa yung ibakakan? Yawa. Paminaw mo? Example, dito sa imong balay, pasudla ko ni mo. Sir, pasudla ko sir, batay na ako. Sulod. Dirin sulod tong kuano. Wala man. Kisa ko. Ni sudri ba? Kita na mo. Wala. Ato sunahan. Si batong patyunon. Namakakang siya yung magkakakan na Ginoo. Mo na akong Ginoo niyo. There are two kinds of lie. Lie to the Lord, lie to the devil. Makasala ka kung ayawa yung mga ibakakan? Ay, hilom lagi mo. Makasala ka kung ang yawa yung mga ibabakakan? Hindi. Naaday Book of Life kang yawa. Ug naay Book of Life ang yawa, ayaw bakak. Wala siya Book of Life, oy. Naa siya Book of the Lake of Fire. Ang mga tao wala minuwas na siya listahan. Oy, daghan naman daghan naman kayo. Wa ka pasar sa White Throne Judgment. Napay akong gihulat si Talpulano. Wa pa kaabot. Na ang pangalan niya dire. Book of the Lake of Fire. Amen. Palakpakan na ito ang Ginoo, please. Parang naghilom na mo ba? Pero ayaw mo pamakak sa ginawa sa inyong katao. Katao, ayaw mo pamakak. Nagsultik tinuod ng mga tao, niya mo lang bakakan, babay ka. Kasala katubangan sa Ginoo sa imong kay katao. Amen? Pero kung naay yawa nga bakakan mo, okay lang. Daniel 12:1, and that time thy people shall be delivered, everyone that shall be found written in the Book of Life. Ang mga pangalan nga na si Book of Life, mo nang atong bantayan ang atong pangalan, dapat wala may erase. Amen? Ini mo katapat, dapat wala may erase imong pangalan diya sa Book of Life. Revelations 20:15, anya na. And whosoever
was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Tanawa. Bisayaw na ko. Kinsang tao nga wala makiti ang iyang pangalan diya sa libro sa kinabuhi, gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. Agoy. Kaya mo yan? Verse 14. And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. Ngano'y kaduhamang kamatayon? Kano sa diyang primerong kamatayon? Sa diyang namatay ka physically, hoy, primerong kamatayon. Banhaw na pod ka, walay pangalan sa libro sa kinabuhi, kitambog ngadto sa linaw nga kalayo, ikaduhang kamatayon. Apan dili na kamatayon, oy, pag-antos, hantod sa hantod, Revelations 20 verse 10, ang imo ka, kisay makauban, si Satanas, nga naglingla nimo. Ayaw palingla ni Satanas, ini mo katapat, ayaw palingla. Ayaw palingla ni Satanas, ayaw yun. Ayaw yun palingla ni Satanas. Okay, na ako i-video ipakita ninyo. The dead were judged out of those things which were written in the books, according to their works. Every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. When it is over, God will ask an angel to open the book of life to see if your name appears. The angel will look and say, "That name does not appear, Lord." And God will say, "Depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels. And these shall go away into everlasting punishment, but the righteous into life eternal. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire." The Bible says, "And the smoke of their torment ascended up forever and ever, and they have no rest, day or night, forever." Palakpakan nato ang Ginoo, please. Hallelujah. Nakita ninyo? Makahaladlok. Kisinadlok. Hadlok yun. Mura dilita mo ato dito, please. The message this morning is very encouraging. Revelations 20:10. Kinsay kauban nimo? And the devil that deceived them, o kang yawa nga naglingla kanila, nagtikas nila, was cast into the lake of fire and brimstone, where the best Antichrist and the false prophet are. Mga false prophet, meaning ang mga magwawali karon. Apel ito. And shall be tormented, sakiton, gabi o adlaw, walay undang, hantod sa hantod. Kaya? Pangutana, ang imong pangalan, nasulat ba sa libro sa kinabuhi? Pangutana imong kaugalingon. Nakadawat na ba kang Kristo? Audibly sa imong kinabuhi? If not yet, kung wala pa, accept and receive Jesus Christ now as your Lord and personal Savior, and He will write your name in the book of life. Nagapanuktok siya kanunay. I want you to please stand this morning, please.